banal, banal, Diyos na maalam, Ikaw ngayon'y aming pinapupurihan. Banal, 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 makapangyarihan, Diyos na naghaharing walang hanggan. Banal, 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 Panginoong tunay, Ikaw na dinamamasdan ng iyong bayan. Tanging Ikaw lamang ang may kasagdalan, bukal ng pagpapala at buhay. Banal, 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 tinatawagan ng libo at libong sumasambang tunay. Ang putong ng anghel na nakikinangan sa iyong luklo kanina alay. Sige po, brother, magpakilala po, pangalan at saka yung tanong. I'm Jesse Magbuhos. Saan church po kayo? Sa San Pedro, Laguna. Okay. Okay, Batanggay nyo sa dugo, pero Lagueño nyo po. Yun. Unahin ko muna yung sa Mateo 24. Binanggit po doon yung mga karumal-dumal na mangyayari sa ating mga tao. Kung hindi po nagtanong kaya ang mga alagad tungkol doon sa mangyayari sa ikalawang pagdating ni Jesucristo, may katiyakan kaya po ang mga tao. Alam natin ang katiyakan is sa pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Pero kung hindi na itanong ng mga alagad kung ano ang mangyayari sa ikalawang pagdating niya o bago dumating siya, ano po kaya ang mangyayari? May follow-up question po yun. Okay. Kung hindi nagtanong yung mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo, siyempre, sasabihin niya kaya yun o hindi? Parang ano kayo mangyayari? Yan. Yan ang gusto niyo malaman, Pastor. Kung hindi nagtanong. Yes po. Marami namang pagkataon na si Kristo ay nagbibigay ng katotohanan hindi galing sa tanong. Yo. Katulad ng dito sa 15, John 15, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Pero hindi yung buhat sa tanong. Hindi siya masagot. So, merong posibilidad na si Kristo ay magbibigay ng katotohanan na hindi, kahit na hindi tanongin siya. Ayan, tama. Tama. Kasi parang napilitan lang pala siyang sabihin yun dahil nagtanong. Para bang lalabas na kung wala nang tanong, hindi natin alam kung anong palatandaan. Tama, gandang sagot. Kaya mayroong pagkakataon na, ay salamat na itanong mo yan. Sabihin ko din sana yan di ba? Ganun. Sasabihin din yun. Kahit na hindi tanong. Yung pong follow-up question doon is, alin po ba yung bagay doon na hindi pa nangyari nung una
hanggang sa ngayon na binabanggit dyan. Yung iba kasi, Pastor, baka hindi pa nangyari. Ano yung mga binanggit dyan na hindi pa nangyari ngayon? Ang maraming hindi pa nangyayari, bago dumating si Jesus Christ, di ba? Opo, yun po yung binabanggit doon na sabi niya sa aking pagparito, maririnig natin ang mga digmaan, ang mga pahirap sa tao. Yung araw po ng Sabat ay binanggit dyan na isang napakalaking halaga na huwag na magsitakas sa araw ng Sabat. At may nabanggit din po dyan na may mangyayari na hindi pa nangyari noong una hanggang sa ngayon. Yun po yung gusto kong malaman. Okay, yung pangalan Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Yan, 14. Ha? At ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayo darating ang wakas. Isa yan sa hindi pa nga naman nangyayari. Sabi pa doon sa Juan, sa 12 ng Daniel. And that time shall arise Michael, the great prince, who has charge of your people, and there shall be a time of trouble, Daniel pala yan. such as never has been since there was a nation. So ito po ay mayroon time of trouble na tinatawag natin na sa ating Ellen G. White, ito ibig sabihin ni National Sunday Law, di ba? Wala pong National Sunday Law. Ganun yan eh. Yun ilan sa mga bagay na hindi pa natutupad. Sige. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. At Pastor, sana ito ay masagot niyong tanong. Naku, Sorry, Dahil, I'm sorry. ayoko nga. I'm sorry kung di ko masasagot. Sapagkat sa introduction mo yun, parang mahirap ang sagot mong yan. Ang tanong mong yan eh. Tinatamad nga ako. Okay, mga kapatid. Dalawa ang tanong ko, pero itong isa muna ay nasa Revelation chapter 17, verse 9, 10, 11. So, ang nakalagay dun sa chapter 17, verse 9, yung 7 ulo ay 7 bundok. At yung 7 bundok, ito yung tinatawag na the 7 hills of Rome. Ngunit sa verse 11, verse 10, nakalagay, ito din ay 7 hari at ang 5 ay nabuwal na. Sino yung 5 na yung nabuwal? Katulad ng Babylonia, Medo-Persia, Greece, Roma, the divided nation of Western Europe. Pero yung 2, hindi identified. Na yung pang-6, siya ay darating pa lang. At kung darating, siya ay hindi magtatagal. At yung pang-7, siya din ang ika-8 doon sa 7. At siya ay patungo sa kapamakan. Sino itong 2 na ito? Okay, mabuti at kami note sa aking, kasi ako nagturo po ng Daniel na Revelation. Yo. Ito po ang resulta ng aking pag-aaral sa Daniel, ang pagtuturo ko sa Daniel Revelation sa college. Okay, 1, Babylon. 2, Medo-Persia. 3, Greece. 4, Roman Empire. 5, Christian Rome. 6, wounded Christian Rome. 7, healed Christian Rome. 8, the beast, the sum total of Roman system of persecuting government. Kung mayroong mali ako, sabihin mo kung may mali. Okay, ang binanggit doon, Pastor, yung ikalawa, yung ikawalo, siya din yung ikapito. Wala na ito, hayop na ito ay wala na. Wala na, nakalagay doon. Pero siya din ang ikawalo na siya ay kasama doon sa 7. Yun na nga, kasama na nga eh. Patay na, bakit Nabuhay. ito'y muling nabuhay? Nabuhay. Sino nga yan? Ito nga, yung ikawalo. The sum total of Roman system of persecuting government. Yun. Okay, yung huli po ay nasa Daniel chapter 9:26. 9:26. Ang nakalagay dito, Pastor, ganito. Mesiya. Alam natin yung 70 sanlinggo. Alam natin yun sa prophecy. The longest prophecy of the Bible. Okay, ang nakalagay dito sa verse 24, 70 sanlinggo ang ipinasya ng iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhin ang walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Tanong, ano yung salitang upang pahiran ang kabanal-banalan? Paano pinahiran? Ano daw ibig sabihin ng pinahiran? Paano pinahiran? Ating pansin yung Hebrews 9:18. Hebrews 9:18 to 24. Hence even the first covenant was not ratified without blood. For when every commandment of the law had been declared by Moses to all people,
He took the blood of calves and goats and water and scarlet wool and hyssop and sprinkled about the book itself and all the people, saying, "This is the blood of the covenant which God commanded you." Yan. In the same way, he sprinkled with the blood both of the tent and of the vessels used in worship. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without shedding blood, there is no forgiveness of sins. So that is the meaning of that. Anoint the most holy place. So this is the second apartment. The second apartment. The second apartment, there was what we call the termed on atonement. There was a final atonement. The atonement, that is the judgment day. The judgment day. So yan the anoint the most holy. Kasi most holy, that is a most holy place, di ba? Most holy place. So that is in heaven. The anointing in heaven. Mahirap ano? Ay, sa aking pag-aaral, Pastor, Oh. yung pagpahid ng kabanal-banalang dako, nung namatay ang si Jesus Christ dun sa krus ng Kalbaryo, yung 10 Commandments na nakalagay dun sa the most holy place, doon yung tagpo na kung saan, nung sinibat ang ating Panginoon dito sa tagiliran, lumabas yung tubig at dugo. At yung dugo na yun, doon yun na tulo doon sa kanyang kinatayuan doon sa krus, na kung saan, nandoon pala ang kaba ng tipan doon sa ilalim na yon. Na doon, pagtulo ng dugo ni Kristo, doon na nagkaroon ng pagpahid doon sa kabanal-banalan. At yan ay, nakakita ko ng video yan sa pangunguna ng ating kay Brother Rilampagos. Yun ay pinakita niya tungkol doon, kung paano pinahiran yung kabanal-banalan. Kaya sa dugo ni Kristo doon sa krus, yun na, nung tumagos yung dugo niya sa ilalim ng lupa, nandun pala sa ilalim yung kaba ng tipan. Yung pong Ark of the Covenant hanggang hindi pa nakikita. Opo. Yung pinaghahanap. Tapos may nag-report, "Oy, nandun na kabanal-tipan. Nandun na kabanal-tipan." Nang kuwanin, naku, gawa-gawa lang, bagong gawa lang pala ito. Bago pa ang kuwan. So, hindi yun talaga ang kabanal-tipan. May gumawa pala. May fake na Imitation. kabanal-tipan. Imitation. Okay, salamat, Pastor. Magandang hapon po sa ating lahat. Pastor, meron po akong tanong dito sa Matthew 27, verse 52 to 53. Dahil may mga napapakinggan ako na nagkakasalungat yung sagot. So, may nagsasabi na ang nabuhay dito ay subject for death pa rin. Pero meron ibang nagsasabi na ito ay dinala sa langit. At ito naman ay mababasa din natin sa Desire of Ages, page 786. Ano text, Brad? 27:52. 27, verse 52. Ayun, nakalagay sa, basahin ko lang, Pastor. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nakakatulog ay nangagbangon. At naglabas, at paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya ay mabuhay na mag-uli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang tanong niya, saan napunta to? Yung iba, namatay uli. Yung iba naman, dinala sa langit. Yan ang gusto niyo malaman, Pastor. Colossians 2:15. Pagkasamsa sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahiyan at nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Ayan, siya yung Dinala yan sa langit, sangayon sa Bible, at saka dun sa kay Ellen G. White, manuscript, page 115, sinulat ng 1877. As Christ ascends, sabi ni Ellen G. White, as Christ ascends, Christ takes with him the multitudes of captives as his trophy. Yan. That is in manuscript, page 115. So, dinala sa langit. Yun. So yun po, maraming salamat po. Apo. Next po.
Magandang tanghali po. Pero hindi po ako kaanib dito. Ganun. Sige po. Welcome po kayo. Punta lang ako para pagtanong din. At nagkataon po na may ganito dito. Okay. Naswertehan ko naman. Opo. Itatanong ko po sa iyo kung may mas malalim at mas magandang paliwanag kayo tungkol dun sa kung bakit hindi tinanggap yung hain ni Cain at tinanggap yung kay Abel. Ako nga, Pastor. Yeah. Anong may paliwanag natin doon? Bakit yung kay Cain hindi tinanggap ng Panginoon? Yung kay Okay. Abel ang tinanggap. Ang mabuti sa Seventh Adventist Church, sa aming church, meron kaming propeta na binibigyan ng pangitain ng Diyos. Di ba si Cain ang kanyang kung ano yung bungang kahoy, Mhm. mga halaman. Tapos si Abel ay sa mga hayop, di ba? Yung pala, sinasabi ng propeta namin na bigyan ng pangitain ng Diyos. Yung pala, ni-required sila ng Diyos. Sa ngayon, sa Patriarchs and Prophets, sila ni-required ng Diyos na magkain ng unang bunga ng prutas at ng unang bunga at saka ng hayop. Pareho sila. Si Abel, humingi doon sa bunong kahoy, kaya prutas at saka yung hayop, di ba? Ito namang nag-aalaga ng si Cain, na nag-aalaga ng prutas, ng halaman, hindi talaga nag-offer ng hayop. Kaya siya ay tinanggihan ng Diyos. Sapagkat tuwing nag-offer sila, maging doon sa Israel, may offering talaga ng hayop. Itong si Cain, hindi nag-offer ng hayop. Yan ay sumuway sa Diyos. Pero yan, hindi mababasa sa Biblia. Yun ay, kapag mayroong mga bagay na hindi maliwanag sa Biblia, yan ay pinapaliwanag ng Diyos through Ellen G. White's writings. Pasensya na po para sa akin kasi parang hindi nyo nasagot. Okay Kasi lang yan. po, ang tanong ko, ano bang naging distinction? Nasagot ko na kanina, ang kaibahan, Hindi ho ba yan ay nakakonekta sa tithing na pinaganap sa Israel? hindi, ganun. Yung pagsambay pagsambay, altar, na doon nag-offering muna, sa pag-offering, at siya ay, alam mo yung hayop na ni-required, representing Jesus Christ yun Lahat ng pag-offer mula sa panahon ng Eden, hanggang doon sa panahon ni Jesus Christ, yung paghandog ng offering ng hayop, kumakataon kay Jesus Christ yun. Hindi kaya ho yun ang inuutos kay Moses, kaya yun ang ibinigay dun sa mga Israel? Wala pang Moses noon. Oo nga ho. Wala. Yun nga ho. Kaya nga ibinigay sa kanya para ito ang ituro sa mga tao na ito ay naka-resemblance dun sa nangyari kay Cain at Abel. Yun ang program talaga ng Panginoon. Mula pa doon hanggang kay Moses. Yun nga ho. Kaya nga ho, tinatanong ko, baka kaya ho may Yun din. distinction. Magkakadoktong yun. Yun. Sige po. Ang tanong ko lang po ay doon, tiga Chrysanthemum Church po ako. Ang tanong ko lang po ay doon sa 2 Peter 2 verse 4. Paki-check lang po kung tama po ba yung salin doon kasi may kinalaman yun sa hell. At tinutukoy doon yung mga anghel ay inireserve sa hell. Samantalang ang paniniwala natin na sa Adventist, may anghel ay in the future pa, darating pa lang. So ano po bang tamang salin doon? Yan, nakalagay na dyan sa screen. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ito pong hell nito, hindi yung impyerno na dagat-dagatang po, hindi po ito. Nakalagay po doon, Pastor, Tartarus. So ano pong ibig sabihin nun? Bakit gano'n ang ginagawa? Yun ay kalaliman. Hukay. Kasi, nandiyon ang langit. Itong lupang ito ay kalaliman. So, dito ibinuhos, dito itinapon sa lupang ito. Mapapansin din natin ito sa
12 ng The Revelation, chapter 12, verse 7. Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fought. Ba? But they were defeated, and there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth. Yun ang Tartarus. So ito po yung Tartarus. Angels yun, Tartarus din sa earth. Yun ay kumakatawan sa Tartarus. Yung earth, ito. And his angels were thrown down with him, with Satan. So nandito ang angel sa lupa. Verse 10, and I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation, the power of heaven, of God, and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, who accuses them day and night before our God. This is the second throwing down. Di ba, lumapa ako sa Kristo, bago mapa ako si Kristo sa krus, sabi ni Jesus Christ, I see the prince of the world coming, casting down. So that is the second. Kasi nung unang throwing down on earth, yung angels at saka Satan, mababasa natin sa chapter 2 ng Job, na nakakakit pa sa langit si Satanas, di ba? Nihulog na dito sa lupa, pero nakakakit pa doon sa langit, umatin pa ng meeting, di ba? Mm-hmm. Nung panahon ni Jesus Christ, nung sinapaw sa krus, siya inihulog na dito. That is second casting down of Satan. And from then on, wala na siyang access sa langit. That is a final throwing down. Wala na access sa langit. Salamat po, Pastor. Sige po. Magandang hapon po, Pastor. Ako po ay kaanib ng ating lokal sa Sampaguita, Brother Ernie po. May kinalaman po ang aking katanungan sa persona ng Kadyusan. Ang banal na espiritu po ay narinig ko kanina ay nagsasalita. Ang katanungan ko po, paano mailalarawan natin sa pisikal na anyo ang banal na espiritu na nagsalita? Dahil ang naandyan sa Biblia na aking pagkakaalam, siya ay nag-anyong kalapati. Hindi naman nagsasalita yung kalapati sa original. Anyong apoy, hindi naman nagsasalita sa literal yung apoy at hindi masabing persona. Paano po natin mailalarawan ang banal na espiritu na persona? Okay. Ang espiritu, di laman, di ba? Ang espiritu. Ngayon, ang espiritu pwede mag-take ng another form. Tama. At anong sabi sa 1:26 ng Genesis? At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa aking larawan. Opo. At kanyang wangis. Opo. Kaya ang Diyos doon ni Elohim, plural. Hindi El. Plural, at least 3. So, kung tayo ay may bibig, ang banal na espiritu may bibig din sapagkat siya kasama sa Elohim. So, kung ang espiritu nagsasalita din siya. Kaya nga sinasabi sa Hebrew, chapter 3, and chapter 3, verse 12, and the Holy Spirit says, at saka doon sa mga gawa, nagagayad siya, sinasabihan siya na huwag pumunta doon sa isang lugar. So, ang Diyos ay nagsasalita. And He is tinatawag na comforter. Opo. So, yan ang kaibahan ng tao at sa Diyos. Ang tao hindi pwedeng maging espiritu. Siya'y laman. Ang espiritu ay pwedeng mag-take ng form ng kalapati at mag-take ng form ng apoy at pwedeng may describe na ibinubuhos. Meron ko na kung persona, bet may persona na binubuhos, di ba? Meron bang persona na binubuhos? Meron. Ito, ang persona na binubuhos. Inyong buksan sa ang persona na inabubuhos, inyong tingnan sa text sa Psalm 22:14. I am poured out like water. Din ibubuhos din si David. Nabuhos din. May buhos din.
So, persona siya. So, ang banal na Espiritu na ibubuhos as a figurative speech. It is a figurative. Katulad ito, I am poured out like water. So, that is a figurative speech. Yun ang ibig sabihin. Ang tanong ko po doon, yung nagsasalita po kasi, ang kalapati hindi po talaga nagsasalita yun eh. Oh. Ang apoy, magamat binanggit sa gawa na dilang apoy, siguro pwede nating isipin na dila nagsasalita. Pero in reality, hindi ko maarok yung nagsasalita na apoy eh. Paano natin mailarawan? Okay. Holy Spirit nga po yun eh. Yung banal na Espiritu, maraming angels. Opo. Maraming angels. Huwag mong pasalita ng apoy. Hindi naman salita ang banal na Espiritu noong panon eh. Kaya huwag mong papagsalita ng ang banal na Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu hindi nagsalita, huwag mong papagsalitain. Ha? Pagka ang kalapati hindi nagsalita, huwag mong papagsalitain yon. Ngayon, pagka sinabi sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7, and the Holy Spirit says, yun, nagsasalita yon. Tsaka ito, Pastor, So, dagdag ko lang. Yung sa gawa, 19, at samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa Panginoon, ay sinabi sa kanya ng Espiritu. Narito, hinahanap ka ng tatlo. Nagsasalita yon. Banal na Nagsasalita yun. Espiritu. Opo. So, hindi lahat ng pangyayari, ang banal na Espiritu nagsasalita. Ako, okay, pagka natutulog, hindi rin ako nagsasalita. Hindi ibig sabihin wala akong bibig. Ha? So, mayroong pagkakataon na sa mga symbolism, hindi mo dapat isipin na nagsasalita. Pero ang isipin mo, ang banal na Espiritu nagsasalita sa ibang mga texts. May bibig iyan, may bibig. Sapagkat tayo nilalang ayon sa anyo ng Elohim. At si Kristo at ang banal na Espiritu ay kasama sa Elohim. At tayo nagpapasalamat na tayo ay nilalang ayon sa anyo ng Diyos. Hindi ayon sa anyo ng crocodile na mahaba ang uso. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Amen po, Pastor. Ito pa, talata, dagdag mo na lang. At nang sila'y magsipaglingkod sa Panginoon ay nangag-ayuno at sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing tinawag ko sa akin. So, sa mga symbolism, huwag nating isipin na nagsasalita siya sa mga symbolism. Maraming salamat. Ayan. Okay. Sige. Magandang hapon, Pastor. Yeah, Ako po ay si Brother Dong Victorioso, San Pedro. Victorioso po, ano? Ang tanong ko po ay tungkol po sa bilang ng Diyos. Kanina po ay bilang ng Diyos, ano? Kanina po ay pinaliwanag ninyo na God ay meron dalawang meaning ng God. Ano? Plural. May dalawang meaning daw ng God. Dalawang meaning ng God, ano? Plural and singular. Elohim, Tsaka El. Yahweh, El, ano? Bilang singular, ano? Ngayon, doon po sa 1 John 5:7, sabi doon, there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Ano? Tapos doon din po sa in heavenly places 336, these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Ghost. So binabanggit doon na tatlo sila, ano? Ngayon, Pastor, dahil binabanggit sa Biblia na singular at saka plural, pwede ba nating sabihin na there are three gods and also there is one God? Kasi dalawa yung binabanggit doon sa Biblia, singular at saka plural. Tapos sinusuportahan pa ni saka sa Spirit of Prophecy, these three. Alam niyo yung translation ng Elohim, plural? Katulad dyan ng dugo, sa Hebrew ay dam, singular ay dam. Ang translation ay blood. Ba? Pero itong damim, plural, ang translation ay blood din eh. Kaya meron dito na, damim, blood, Exodus 4:25-26, blood, bagaman plural, singular din ang translation, blood. Yung, marami pa rito, itong dam, singular, dam zibki, blood of sacrifice, singular, blood din. Pagka damim, singular din. Isa pa, yung Yom Kippur,
ng pinagdiriwang ngayon sa Israel, Yom Kippur, Day of Atonement. Day of Atonement, singular. Atonement, Kippur is singular. Atonement, singular. So, Day of Atonement. Ay pagka pinag-plural mo doon sa Leviticus, Yom Kippurim, plural, Day of Atonement din. Walang S. Ganon din ang God. Pwede i-translate niya ng singular God at plural God din. Ay ba ito hindi maging plural, itong Yom Kippurim? Sapagkat may tatlong objekto na ina-atone. Ang people, ang place of yung sanctuary, at saka yung place. Ngayon, Yom Kippur na lang, sapagkat wala nang sanctuary. Mga tao na lamang, kaya Yom Kippur. Pero kahit na yung plural, Yom Kippurim pa rin. At yan ang Yom Kippurim, singular pa rin ang kanyang ang atonement, Day of Atonement, hindi Day of Atonements. Kaya nga po, dahil may binabanggit po nga dyan na singular tsaka plural, pwede ba nating sabihin na mayroong tatlong Diyos? At the same time, mayroong isang Diyos. Tatlong persona. Sa isang Diyos. Isang Diyos. Ano ba? Kasi, Pastor, ano ba? Ganito ha? Ganito kasi, Pastor. Ganito po. Okay, sabi ni Edan, ganito. Yung lalangin sa Eva, ito ang aking laman. Ito'y laman ng aking laman. Tapos ang pinapagsama ng Diyos, ang sabi, kaya nga ang dalawa, maging isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay naging isang laman. Ngayon, kung isang laman, wag mo sabihin, di ba sabi natin dalawang laman yon? Tama nga po. Ha? Tama nga po. Dalawang laman talaga. Tapos sa... Ating basahin sa... Literally, Pastor, dalawang laman talaga yon. Nung ikinasal sila, naging isang laman. O, isang laman. Oh. So, nung maging isang laman, tatuwagin ba natin dalawang laman na yun? Isang lang nga eh. Huwag mo natin gawin dalawa ang isa. Ganito diba? kasi yung Pastor. Ganito, timo. Ito sa Genesis 2. This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. Ay di flesh Adan at flesh Eva. Pero dalawang persona yan. Diba? Dalawang persona. Parang flesh yan. Therefore a man leaves his father and his mother and cleaves to his wife and they become one flesh. Hindi mo sabing, hindi pa pwedeng two flesh yan. Hindi nga, one flesh nga eh. Kaya ang one flesh, huwag natin gawin two flesh. Ito'y dalawang persona na one flesh. Parang flesh sila, flesh Adan, flesh Eva, pero pagka pinagsama, one flesh. God si Ama, God si Jesus Christ, God si Holy Spirit, pagka pinagsama, one God. Yahweh God. Okay. One God. Ganito kasi, Pastor, kaya ako naman naitanong yan, kasi mayroon pong aral ngayon, 3 gods in one Godhead. Wala, sino may aral nun? Sino may aral nun? Yung po mga umiikot sa internet, Wala po sa Bible yung 3 gods. And one Godhead. Wala pong 3 gods. Kaya nga po Kaya tinatranslate po yun na God sapagkat they're one. Okay. Okay, Pastor. Salamat, one Pastor. God. One Elohim. That is Elohim Echad. Okay. Elohim Echad. Di ba pagka yung voice, they became one voice. Pero maraming voices yun. Pero naging one voice. Sapagkat sila nag-join in one voice. Okay po. Maraming po salamat. Okay. Ayan. Si Brother Mar Villalobos, ito yung aking kaklase sa Lunita nung araw. Meron lang po akong tanong, Pastor. Hirap yan. Ito yung tanong ko. Doon po ba sa pagbabaptize na binabautismo ko kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu? Tapos sabi doon, mayroong binabaptize sa Espiritu, sa at sa apoy. Tagal-tagal ko na pong Adventist pastor, wala man ako nakitang pinadaan doon sa apoy para bautismuhan. Puro sa tubig lang. Nga naman. Yun ay figurative. Figurative po. Figurative na pagsubok. Oo. Apoy ng pagsubok. Apoy na. Kaya maraming nababaptize sa tubig. Pag-ahon, itinatakwil ng Ama. Yun ay mapoy na pagsubok. Mayroon po bang talatang apoy na pagsubok? Yun po ay interpretation lamang sapagkat hindi pwedeng literal yun. Sapagkat pagka-literal, di kalpog na yan ng kwan. Banal nagpakabalay, tapos susunogin mo pa. Para sumaya lang, Pastor. Sige po. Ito po yung tanong, Pastor. Sabi po dito sa aklat ng Hebreo,
Hebreo. chapter 9, verse 16. Sabi po dito, sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Pastor, tanong ko po ito, sino po ba yung nakipagtipan? Ang tao o ang Diyos? Nagtipanan sila. Tipanan po. Nagtipan pa rin sila. Ang po ng talatang 17, ang sabi po dito, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa ng tipan. So therefore po, ang gumawa ng tipan ay ang Diyos. So, meaning, pag ang Diyos ang gumawa ng tipan, Diyos yung namatay. Tama po ba? Hindi ka naman galit. Hindi po, yun ang nakalagay eh. Sapagkat Sige. kung ang gumawa, ang gumawa ng tipan, may bisa, mamatay. Yung gumawa ng tipan. So hindi po tao ang gumawa ng tipan, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng tipan, halimbawa, Jesus Christ ang gumawa ng tipan. So, ang kanyang dugo. Opo, Kaya nga, kaya nagkataon tao, at pagka nagkataon tao, may dugo yan. Diba? So, yung pagka-Diyos ni Kristo, na nagtaglay ngayon ng dugo ng pagkatao na kanyang kinuha, yun ngayon ang siyang namatay, at yung kanyang dugo ang siyang talagang in-atone sa kakawinan niyan. So, ibig po sabihin, Pastor, kung Diyos ang nakipagtipan, hindi yung pagiging tao ni Kristo, yung ano ng tipan, kundi Diyos yung namatay. Tama po ba? Okay, ganito. Pagka ang pagka-Diyos ni Kristo at ang pagkatao ni Kristo nagsama, isang persona lang yan. Hindi sila dalawang persona. Hindi po yun ang tanong. So, yung namatay. yung persona na nakipagtipan sa kanila na Diyos, na ngayon ay isang persona na nakalakip ang pagkatao, yun din ang siyang nagbigay ng dugo. So para magkaroon ng bisa yung tipan. Ng bisa, oo. Doon sa dugo. Oo. Sabi Yun ay kinuha ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya tinataglay niya ngayon, sila isang persona na. Tama. Persona na may dalawang likas. So, tumutukoy na yun namatay na pagkatao ni Kristo ay tinataglay din ng pagka-Diyos ni Kristo na siyang verbo na hindi namamatay. So wala pong kinalaman yung pagiging Diyos ni Kristo bilang dualism nila, wala kinalaman siya doon sa tipan. May kinalaman niya sa tipan sapagkat hindi pwedeng mamatay ang Diyos di ba? Tama. So tataglay niya yung namamatay na likas. Yun. Yun po ang ano natin. Pero sabi po doon sa, alam ko po kayo nagtuturo ng Greek at ng Hebrew, doon po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, talatang 15, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Maling translation yun. Kaya nga po ang sabi hindi lumikha ng buhay, is the Prince of Life. Jesus Christ is the Prince of Life. Pero hindi yung lumikha, yung pagkatao ni Kristo na yun. Sa iba po kasi ang nakalagay din doon ay you kill the author of life. Yun po yung nakalagay. The author of life. Opo. The Prince of Life. Dapat. Kaya maraming translation. The author or ano pa isa? Prince. The most one is Prince of Life. Yun po yung pinakatama doon. Ay, hindi mali po yung author of life. Bakit naman po kaya, Pastor, pagka parang nasi-single out natin? Siyempre, pinag-aralan niya translate din kaya mga translations ay dapat i-correct din. Katulad na, God, sabi na Diyos, I am a jealous God. Mali din yun. Maling translation. Yun ay i-translate yung humanism. Na i-translate ang Biblia ayon sa liwanag ng tao, hindi ayon sa liwanag ng Diyos. Yun ay mula sa Hebrew word na nakina, na dapat i-translate, I am a zealous God. Kaya sa English, sa Greek, jealous. Jealous. Ang jealous ay may tatranslate ng zealous at saka jealousy. Pero ba't may tatranslate ng negative ang Diyos na jealous? Dapat i-translate dyan ay positive. God is zealous God. Zealous to protect His people. So, Pastor, yung tipa na yung tao sa tao lang, hindi ang Diyos. Bakit po kaya ganun? Nang alin? Yung tipa na yun, yung ginawang tipan. Ginawang tipan? Bakit po kasi inaano doon, yung gumawa ng tipay kinakailangang mamatay. Diyos po yung gumawa ng tipan. Oo nga. Kaya nga hindi siya... Nung kuhanin, di ba ang tinatawag natin si Jesus Christ, ano? Jesus Christ. Yung anak, di ba? Yung anak,
ay tao at Diyos. Kaya sinasabi, at tungkol sa sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos. Opo, wala Diba? po. Tama yun. Wala po tayo doon pagkatao. Yun din, pagka pinaglakip mo ang pagka-Diyos at pagkatao, isang persona yan. Huwag mong paghiwalayin. Bagaman magkaiba ang dalawang likas, pero iisang persona yan. So, lalabas niyan na ang anak ay nakapagtipan. Bagaman wala pang pagkatao. Dahil doon po sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 12, talatang 10, ang sabi po doon, at aking bubuhusan ang sambayan ng Israel ng tangis at ako'y sasaksakin nila na katulad ng pagtangis sa panganay. At pag pinuntahan mo naman po ang 19 ng Juan, talatang 35 hanggang 37, at sa ibang kasalat ay inyong nabasa, siya'y pinaglampasanan ng sibat at lumabas at dugo at tubig. So akin po kinukulot ng pastor. Prophecy. Yung sa Zacarias, prophecy yun. Oo. Zacarias ay prophecy. Ayun nga po, tinatupad nga po doon. Ang akin po ini-insisto, yung gumawa ng tipay, hindi tao kundi Diyos. Tama yun. Okay, ganito. Ang gumawa ng tipan ay Diyos. Ngayon, ang kasunod po doon, kinakailangan, sabi niya, kung may bisay, kinakailangan mamatay ang Okay. gumawa ng tipan. Ang Diyos hindi na mamatay. Kaya, Kinakailangan may persona, ang Diyos, may persona ang kaalakip na namamatay. Walang bisa ang tipan. Ha? Walang bisa ang tipan. May kabisa nga. Ito, ang anak ng Diyos ay namatay. Di ba? Opo, wala pong pagkakataon. Yun, walang bisa yun. May bisa yun. Doon sa pag... Ang anak ng Diyos ay Diyos. Anak ng Diyos ay tao. Pinagsama yan, isa. So, yan din ang gumawa ng tipan, yan din ang namatay. Ang gumawa ng tipan ay ang pagkasin ni Kristo na nagtaglay ng pagkatao. So, isang persona yan. Yan din ang namatay. So, ibig sabihin, namatay yung Diyos. Ganun. Hindi. Yung pagkatao. Ganito. Kasi ang kinukuhan mo, ganito. Sabi po ito sa Revelation, chapter 19, verse 19, at siya'y winisita ng dugo ng berbo. Ako'y namatay at muling nabuhay. Sino po ba nagsasalita? Diyos o tao? Brother, nandito ka ba kanina diniscuss ni Pastor yung yung suwi at saka yung Sige po. Nandito yan? For the sake of... Nandito ka ba kanina? Baka na-link ka ng dating, no? Yun. At saka yung Zoe. Parang napanood po yan. Okay, Zoe. Yung si Kristo ang isang persona. Yeah. Isang persona ni Jesus Christ ay may pagka-Zoe that is eternal life at Psyche na hindi eternal. Yeah. So, yun yung tinatanong mo kasi nandun sa sagot kanina eh. Dalawang buhay ni Kristo. Dapat pala po ang sentence doon, namatay ang aking pagkatao at buhay ang aking pagka-Diyos. Dapat pala ganun. Kung matitext mo si Pablo, hindi sabihin mo, baguhin niya. Pero isa pong persona yun. Yan nga madali lang na din po tayo, mga kapatid, seryoso tayo. Inyong pinatay ang lumikha ng buhay at walang kabuluhan ang tipan kung nabubuhay ang gumawa. Kaya nga, paano mamamatay ang Diyos? Nagkatawan tao siya. Kaya lang, nagkataon na diniscuss ni Pastor kanina, ay nasa biyahe pa yata si Brother Mar. Zoe and Psyche. Yung dalawang klase ng buhay. Yun ay inangkin ng isang persona na si Jesus Christ. Yan. May dalawang klase ng buhay sa ating Panginoon. Isang persona siya. Kaya sasabihin ni Pablo, siya rin yun yung tinutukoy niya. Hindi nga lang dinitalye, pero naipaliwanag naman kanina. Okay. So, question. Sige po. Ang itatanong ko lang po, nang likhain ng Diyos ang tao, sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. Si Eva, kaninong larawan, kaninong wangis, nilikha ng Diyos? Bakit siya ay babae? Yan, maganda yung pastor kasi meron nagtuturo ngayon na may Diyos ina. Kaya may Diyos ina dahil may lalaki, may babae. Pero Koreano yung founder, pastor eh. Nga naman. Ayon sa larawan. Paano ngayon? 27. And God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Male and female, He created them.
yun nga po. Ibig sabihin, kung may babae, ayon sa sinabi na nilalang na lalaki at babae, kanino po kinopya? Sa Diyos. Si Eva. Sa Diyos. Sa Diyos. Ibig po sabihin, ang Diyos po ay may kasariang babae rin. Wala naman, pero merong larawan ng mga mukha, tainga, yan. Kinakailangan yon na upang magkaroon ng production o dumami ang sangkatauhan. Pero hindi lahat ng aspeto ay kinuha ang larawan ng babae kasing larawan ng Diyos. Yun lang major one. Major. Yung may mata, may tanya, mayroong braso. Those are the major ones. Kasi po, di po ba ang Trinity, yung Ama, may anak. So, ibig sabihin, paano nagkaanak ang Diyos? O ng ina. Kaya ko po naisip yon, bakit may babae? Okay, yan na naman ang gusto kong i-share sa susunod na taon. Oh, now next year. Ano ang ibig sabihin ng anak ng Diyos? Malalim yan. Malalim yan. Mag-umpisa sa Samuel, 2 Samuel. Sa hari, yung tikpan ng Diyos kay David. Mula sa iyo, lalabas ang hari. Na siya mag-ari magpakailanman. Hindi natupad yung kay Solomon at saka sa mga anak ni Solomon, sa mga kapwa din. Si Jesus Christ yun. At kapag kasi naging hari, siya'y tatawagin ko anak at ako'y tatawagin niya ama. Yun ang pagiging anak ni Jesus Christ. Hindi yung iniluwal ng Diyos sa katawan. Hindi si Kristo lumabas sa katawan ng isang Diyos, ng isang persona. Hindi ganun eh. Tao lang. Hindi nagkaroon ng anak na tinatawag na anak na Diyos. Saan lang nagkaroon ng anak na tinatawag anak na Diyos? Doon sa Proverbs, di ba? Pero yun ay hula. Hula din yun tungkol sa anak. Kailan ini-announce ng Diyos Ama na meron siyang anak? Ng baptism, di ba? Nanito ang sinistant kong anak na siya kong kinalulugdan. Pero yung pagbaptize sa kanya, yun ay isang tinatawag sa Acts. Makakuha ka dito sa Acts, sa Gawa. Chapter 10, 37 to 38. The word which was proclaimed through all Judea, beginning from Galilee after baptism, which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Bago maging hari si Jesus Christ, ganap na hari. Siya ay ina-anoint muna. Katulad ni David, sabi ng Diyos, pumunta ka sa doon kay Jesse, may anak yon. Doon ay hihirangin ko sapagkat si Saul ay parang sumamana ang kanyang likas. Pipili ako ng bagong hari. At napili si David at binuhusan, anointing. Pero hindi pa siya hari. Ganap na hari. Si Jesus Christ in-anoint din ng baptism through the Holy Spirit. Yan ay anointing for His kingship. At nung siya ay mamatay at mabuhay, anong sabi sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 5? For to what angel did God ever say, Thou art my son, today I have begotten thee. Ngayon palang pinapanganak. Nung mabuhay si Kristo, sabi dito, or again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Doon tinasabi ko kanina kay Samuel. Sa 2 Samuel, chapter 7, verse 14. Sinabi kay David, okay, ikaw yung magkakaroon ng anak na hari, forever, siya ay maging anak ko, at ako'y maging ama. At ang unang paraan na muna katulad kay David na ina-anoint muna. That was his baptism. Now, he is my beloved son. Ibig sabihin, king siya, magiging king siya. At nung siya umakyat sa langit, umupo sa trono, now, ganap ngayon siya na hari. Ngayon, matatawag siya na my beloved son, my begotten, pinanakita sa pagiging umupo na sa trono. Katulad ni Duterte. Pagka siya inihalal,
inilala siyang presidente, nanalo sa butuhan, si Duterte ang presidente, di ba? Pero hindi pa siya ganap na presidente. Mayroon pang tinatawag na inauguration. Pagka nag-inauguration na ganap na presidente, ganyan din si Jesus Christ. Nung siya binyagan, inanoin siya, ikaw ang maging hari. At nung siya mag-akit sa langit, ganap na hari. Now, ikaw, inunak kita, ikaw ang anak ng Diyos. Kaya ang correction niya, Juan 1:49. Ito ang correction sa pag-anak ng Diyos at saka hari ng Israel. Ang sabi ng Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Ganyan ang correction ng Son of God at saka yung paghari ni Christ. Hindi yung siya pinanganak na parang lumabas siya sa bahay bata ng Ama o bahay bata ng Espiritu. Hindi ganun eh. Walang ganun pahayag ang Biblia. Itong pagiging anak ni Jesus Christ is connected with the kingship of Jesus Christ. Okay po. Maraming po salamat, Pastor. Ayan. Sige po. Magandang hapon ho, Pastor Durante. Ako po si Sally po dyan. Dito po ako sa San Pedro Church. Ang katanungan ko po ay ito. Ako naman po ay naniniwala sa tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang tanong ko po, maaari bang wag na nating i-consider yung salitang Trinity upang wag malito ang mga tao sa kadahilan ng ito po ay katuruan ng mga Roman Catholics? Pangalawa pong question. Ayon po sa mga pag-aaral ng mga Bible scholars, ang salitang Trinity ay ipinasok sa ating denomination noong taong 1920. Kung kailan patay na po si Ellen G. White at ang mga pioneers ng SDAP. Ito po ay nangangahulugan na ipinasok lamang ng mga bagong mananampalataya upang iligaw ang mga remnants natin. Ano po ang masasabi ninyo dito? Okay, isipin na mga Katoliko ay lahat ay masama ang ginawa. Huwag niyo isipin yun. Pagka nagsalita siya na ayon naman sa Biblia, tanggapin natin. Trinity ayon sa Biblia yan eh. Ibig sabihin, three in unity. Hindi ba ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu ay unified? Kasi sinasabi, Elohim, Yahweh Echad. Ang Echad means united. So, Trinity, three in unity. So, anong masama na gamitin ang Trinity? Kung ang Katoliko ay naniwala na mayroon Diyos Ama, hindi ba tayo maniniwala doon? Opo. Maniwala ka. Hindi kaya pat sinabi ng Katoliko, masama. Pagka sinabi ng Katoliko na hindi sinasabi ng Biblia, kontra ng Biblia, huwag natin kuhanin yon. Pag sinabi ng Katoliko, linggong Pangilin, sala sa Biblia yon. Huwag natin tatanggapin yan. Pag sinabi ng Katoliko na may Trinity, tanggapin natin sapagkat sa Biblia yon. Subalit, Pastor, ang mga Katoliko po ay nananampalataya na yung sinasabi nilang Trinity, isang Diyos na may tatlong nagiging Diyos Ama, Diyos Anak, at nagiging Diyos Espiritu Santo. Yun po ang kanilang pananampalataya. Hindi pa tayo naniniwala ng Ama is Diyos, at ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos, at tatlong ito ay iisa. They're united one. United one. Elohim Echad. Pero Elohim Yahweh Echad. Pastor, hindi po ito katuruan ni Ellen G. White. Katuruan po ito ng mga bagong sibol noong namatay na po si Ginang White. Ating pong, ito po, ibig sabihin yung salitang Trinity. Opo. Anong masama kung hindi ginamit ni Ellen G. White? Ang bagay niyan. Lahat bang katotohanan sasabihin ni Ellen G. White? Lahat ba ng Biblia sasabihin ng anthem na dapat na hindi sinasabi ng Biblia? Lahat ba ng anthem ay masama kapag hindi sinasabi ng Biblia? Hindi naman. Sa matuwid, huwag nating isipin na kapag hindi sinasabi ng Biblia, ang Trinity, walang mababa sa Biblia, ang Trinity, huwag nating sabihin, hindi totoo yan. Yung bang Bible, mababasa mo sa Biblia? Salitang Bible? Hindi. Ibig sabihin, hindi dapat gamitin ang salitang Bible? Katolik din yung nag-ano. Katolik din yun? Nag-invite. Yung bang, halimbawa, ito, isang lamang, hindi naman kayong kwan. Halimbawa kayo, anong pangalan nyo? Sally po. Ano? Sally. Sally ano? Pujen. Sally Puje. Kayo ba'y naniniwala na kayo maliligtas? Opo. Mababasa ba yung ang pangalan Sally Puje sa Biblia na maliligtas kayo? Noong pong isinulat siya ng mga Bible
mga disipulo ng Diyos, ay wala pa naman po ako. Hindi pa po ako pinapanganak kahit na. noon. So, balit nakalagay po dyan sa Bible na ang mananampalataya ay maliligtas. Pero ang pangalan nyo, hindi nasusulat dito. Opo. Ganon. So, hindi kaya pa hindi nasusulat dito ang pangalan nyo, hindi ka maligtas. So, huwag kayong laging maghanap ng letra por letra. Huwag kayong maghanap ng letra por letra. Okay lang yung pastor, kaya lang po, nagkakaroon nga po ng pagkakahati-hati ang mga mananampalataya. Kaya nga, ang naghanap ng letra por letra, hindi maliligtas. Sapagkat, hindi niya makikita ang pangalan sa Biblia na maligtas siya. Alam niyo, nung ako'y na umatin ng West doon sa California, meron akong kaibigan, kakilala, sa IUP, aking kaibigan, kasabay sa PC. Nagkikita kami sa California. Sabi sa akin, Gideon, ako hindi naniniwala na si Ellen G. White ay propeta. Bakit naman hindi nababasa sa Biblia ang pangalang Ellen G. White na propeta? Okay, ganito. Ang Diyos ay naglagay ng propeta, pastor, guro, evangelista, gano'n. Ikaw ba, Doming? Ako ba'y naniniwala ka na ako ay pastor na iglesia? Oo naman, naniniwala ako. As bait na bait mo niyan eh. Okay, iyo bang mababasa sa Biblia ang Gideon Durante as pastor? Na pastor? Hindi po. Ba't ka naniniwala ngayon? Si Ellen G. White, hindi rin nakasunod sa Biblia. Ba't ka hindi naniniwala kay Ellen G. White? Sabi ko sa kanya, ba't naniniwala ka, hindi ka maniwala kay Ellen G. White, sabi mo hindi nasulat sa Biblia. Ba't naniniwala ka, hindi rin nasulat ang Biblia, Gideon Durante sa Biblia? O hindi I know where you are going. So, ganyan po, huwag tayong maghanap lagi ng letter for letter. Ang hanapin natin, diwa ng Biblia. Ang diwa ng Biblia ay nasa salaula kapag naghanap tayo ng letter for letter. Yung diwa ng Biblia. Okay, marami pong salamat. Kompleto tayo ng sagot dyan ditong mga mula sa archive ng Adventist. Meron po tayong paliwanag doon sa mga argument na yon. Kaya kung kayo po merong USB, kahit isa lang, tapos i-share nyo na lang, kompleto po tayo ng mga sagot tungkol dyan. Kasi yan po talaga ay nagiging problema dahil doon sa terminology, Pastor. Pero dito makikita mo naman, ang Panginoon, ay yung si Ellen White, ginagamit yung heavenly trio, ay talagang binibigyan niya ng diin na may three distinct person yung Godhead. Ang terminology na lang, yung aya, kung hindi nyo gusto yung termino, basta't paniwalaan nyo, may Ama, may Anak, may Espiritu. O ay yung gamitin yung Trinity, wala rin naman kasi ginagamit to natin yung term of convenient na tinatawag. Ang kulang sa akin, mga kapatid, ay yung proper interpretation ng Biblia. What is the real thought of the Bible? Yung bang Trinity kontra sa Bible? Okay, hindi nasusulat sa Bible. Yung by kontra sa diwa ng Bible. Okay, ako, Gideon Durante, hindi nasusulat sa Bible. Yung bang aking kabuhayan, ako ba'y maligtas? Hindi nga ako nakasulat sa Biblia, pero hindi dapat hanapin yon. Ganun din, ang pangalan nyo, hindi dapat hanapin, kinakaling diwa sa Biblia. Ganun din yung Trinity, huwag hanapin, yung diwa lang ng Trinity ang hanapin doon. May history po yan kung bakit meron tayong mga ganyang mga bukod na grupo. Kompleto po tayo ng record. No? Kaya nga sabi lagi ng marami, balikan natin yung unang paniwala ng mga pioneer na hindi gumagamit ng Trinity, hindi naniniwala sa Trinity. Hindi naniniwala na ang Holy Spirit ay may distinct person. So balikan daw. Parang lumalabas ngayon na balikan natin lahat ng paniniwala nila. Kung bakit din sila ng baboy, linggo din yung pangili nila, edi balikan na lang lahat yon. Kasi dati talagang ganoon sila eh. Pero nang malaman nila yung liwanag, iniwanan na nila yon. Kaya nga may record tayo eh. Kung paano sila nag-arrive doon sa natanggap nila na yung diwa ng Trinity is biblical. No, kaya hindi nga, kasi nung time na yon, siyempre, medyo controversial yung word na Trinity. Kaya ang ginagamit nila ay yung heavenly trio. So, yun mga termino. Kasi,
May mga case po yan mga kapatid kung bakit hindi ginagamit yung sa ganitong termino. Yun nga yung tinanong ang ating kinikilalang sugo, si Ellen White, are you a prophet? Bakit ang sagot niya hindi? Sabi ang sagot niya, ako'y messenger ng Panginoon. Ba't ganun sagot niya? Kasi that time, umiiwas siya dahil maraming nagpo-proclaim na propeta. So mayroon history kung ba't nila ginagamit yung ganoong pag-aangkin. Dahil sa tinatawag nating historical background. No? Kaya yung paggamit niyan, since na yan ay sabi nga ninyo, ayon sa history, natala, pero hindi naman ibig sabihin, imbento ito ng Katoliko, kundi nakita lang nila, biblical, nilagyan na lang term of convenient, kaya hindi nila ginagamit yung ganoong termino para maiwasan yung confusion. Pero pinaniniwalaan nila may Ama, Anak at Espiritu. Ang problema ngayon, yung mga anti-Trinitarian Adventist ayaw nang tanggapin ang banal na Espiritu. So, iba na sa paniniwala ng ating mga pioneer kasi sila naniniwala Ito, napakakapaldami nitong aking document mga kapatid Ito ang mahirap doon sa ibang mga nahawahan ng mga ganong belief. Binibigyan ko, ayaw tanggapin. Paano natin maintindihan at paano tayo maliliwanagan? Ayaw naman tanggapin yung side natin. Ay gusto side na lang nila. Di doon ka talaga pupunta. Para maging fair at hindi tayo maging makita natin katotohanan, tingnan mo yung stand nila. Tingnan mo yung ang ating mga reference, ang ating history. Bakit ganon? Ganon yung pag-aaral. Kasi meron akong na-meet ba sa Antipolo Pastor Tiningasan na talaga, tinindigan Ayaw naman maniwala sa ating document na yun ang official. Anong tinanggap? Yung hindi official. Official ng kalaban. Ay anong mapapala mo doon? Siyempre kalaban Ay anong expect mo? Siyempre puro paninira. Ito meron tayo Hindi naman tayo ganon ka na wala tayong sagot. Meron. Actually, pinag-usapan bago pa natin nire-raise natin ngayon sa ating panahon yan. Pinagdebatihan na rin yan nung araw. Huli na tayo masyado. Merong kasing yung friend request sa akin, yung nag-friend ko sa FB, ay yung po ba, bakit po sa pioneers natin, Opo. Ay hindi naniniwala sa Trinity? Ba't tayo naniniwala? Samantalang pioneers po hindi naniniwala. Yun nga. Ang sabi ko, si Ellen G. White ay pioneer din. Tama. Si Ellen G. White ay pioneer din Trinitarian Pero sa lahat ng mga pioneer, si Ellen G. White ang the best na paniwalaan sapagkat ang kanyang diwa ay direktang nanggagaling sa Diyos. Opo. Kaya ang sabi ni Ellen G. White sa kanyang sinulat, sa Evangelism 6:17, the prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Tapos dito pa sa 6:15, there are three living persons in the heavenly trio, the Father, the Son, and the Holy Spirit. O sabi na ba naman, hindi totoo. Hindi lahat na sinusulat ni Ellen G. White totoo. Ito naman sinasabi ni Ellen G. White sa Ellen G. White's Selected Messages Book 1, page 29. Ang sabi ni Ellen G. White, I do not write an article in the paper expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me in vision. The precious light shining from the throne. It is true concerning the articles in our papers and in the many volumes of my books. So from the Lord, directly from God. So, yung pong hindi maniniwala, at ako lang naawa sa kanila. Sapagkat they are closing their eyes and their minds from the truth. So, mga kapatid, i-close muna natin ng isang prayer to. Kasi yung mga nanonood, naghihintay din sila ng prayer, yung mga nanonood, sumusubaybay sa atin. So, isara natin sa bagitan ng isang panalangin. Pastor? Ama namin na sumasalangit ka, kami pulubos ng papasalamat sa inyo matnubay sa bawat sa amin. Yes, Lord. Sa mga pagtalakay ng mga katotohanan, hindi namin sa iyo na sana ito'y makakintala sa puso't isipan ng mga nakinig at ito ay maghatid sa kanila sa katotohanan. Ito po ang amin din sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.